Hallelujah. Hanggang kanino Ginoo, ang higpit nga kalipay Lord, nga akong ipangita Lord. Higpit nga kalipay Lord, ipatagamtam ni mo Lord, sa imo mga katawhan Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat Lord. Hallelujah. Atong dahil ko ng atong buhay ko Diyos. Salamat sa iyang umang ihatag niya ka nato karon. Salamat Lord, nga niya kami Ginoo nagpahinulos Ginoo. Sa iyong nato nga gumang Ginoo Lord God. Sa takos pagay Ginoo, masimbahon. Sinunggan Ginoo sa among mga kinabuhi Lord God. Hallelujah, Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Jesus. Kuya na kami Ginoo. Kaksa kami Ginoo. Pagkita na mo Lord ang mga Jesus. Thank you Jesus. Kuya na ako sa imong pagkakos. Dala ko sa kapit, di natuwakan. Kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katagawan. Labaw sa tanan, higpit na kalipay, matagang kamay. Luya na ako sa imong pagkakos. Dala ko sa dapit, di natuwakan. Kay pagkaanindot Ginoo, kung kauban ka, may katapawan. Labaw sa tanan, higpit na kalipay, matagang kamay. Matagang kamay. Higpit na kalipay, matagang kamay. Lord, hallelujah. Padayon ka na mo Lord nga simbahon sa among kinabuhi Lord. Padayon ka na mga pasidunggan Ginoo sa among mga pagdayon karon Ginoo. Hallelujah. Kay ikaw man ang among Dios sa gugma ug manuluyon Lord sa matag usa ka namo Lord. Bisan sa among mga kapakiyasan Lord, ikaw ang Dios nga manuluyon sa among mga kinabuhi Lord God. Grabe din Lord ang imong gugma kanamo Amahan. Padayon ka Ginoo kanang himong manuluyon kanunay sa among mga kinabuhi Lord. Taniwala Lord sa among mga ups and downs Ginoo Lord Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos sa gugma ug manuluyon sa imong mga katawhan Amahan. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ikaw ang Diyos sa gugma, kung manuluyon ka. Sa matataroon o kuna, magkinalangan ka. Sa ngalan mo, tapos, dahil puno, maalon. Sa tanan na panahon, ipaya
sa tanan nga maasahan mo, matinong-anong ka, ning kinabuhi ko, ihalad kanimo. Simbawon ka, iupuan ka, ikaw ra Diyon, wala na'y lain pa. Simbawon ka, iupuan ka, ikaw ra Diyon, wala na'y lain pa. Simbawon ka, iupuan ka, ikaw ra Diyon, wala na'y lain pa. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Simbahon yun, Lord, sa kanunay ang imong ngalan, Lord, sa imong mga katawhan, Lord God. Hallelujah. Tapos ka, Ginoo, nga pasidungan, Lord. Tapos ka nga himayaan, Ginoo, sa among kinabuhi, Ginoo. Laybon ka, Lord, sa walay katapusan, karong kabong-tabo, Lord Diyos. Dawata, Lord, ang tanang dumog, tanang himaya, mga pagpasalamat sa imong katawhan, Lord. Tapos ka, o angayan, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen, Lord. Praise God. Kinsay dibati kung mga isuon sa mga nag-awit sa mga alawiton. Praise God. So bulan pa karon sa February. Pero dili po ko maingon nga bulan sa gugma. Kay tanang adlaw man gugma man. Diba kung mag-celebrate og Pasko, di man lang 25 ang paghigugma nato sa Ginoo. Di lang 25 ang paghigugma sa Ginoo pud sa ato tanang adlaw man, di ba? Praise God. Mayong buntag sa mga usapa. Hopefully andam na ang tanan. So basically ginabuhat ginato ang pagdayeg sa Ginoo una kay para ato makasing-kasing na kanang trouble mabalakon, sige kabalaka nga kasing-kasing. At least bisa na lang sa imong pagkanta sa mga lyrics nga gikan sa Bible. Mahuwas-huwasan ang imong gibati. Dahil katuingon pagin sa uban nga at least katong mga ginagmayng demonyo daw. Na mga ginagmayng demonyo nga kasinamok sa atong kinabuhi. At least mulagpot po siya ba? Sa imong paglitok sa mga lyrics sa kanta. At least mukalagyo ang mga buhat sa dautan sa imong kinabuhi. Mutuo ba mo ana Maigsoon? Si David Maigsoon gibuhat na niya. Munang gitawag gid siya Maigsoon nga man after God's own heart. Kay lifestyle gid niya muday sa Ginoo. Bisan unsay buhaton niya. Bisan naay mga butang nga kinahanglan niya desisyonan nga mga buhat kay hari baya siya ato nga time. But before pa siya nahari, nahimo siyang shepherd boy, daghan iyang mga encounter, mga lion, mga bear, nga gusto mo tukob sa iyang mga karniro. Pero ang iyang kabuhaton ra gyud, magdala-dala siya sa iyang harpa. Gatanaw siya sa iyang mga karniro, magtukar-tukar, magkanta. Composer gid siya Maigsoon. So sa iyang dako kay siya time, giday nato kami nusaning mga trabaho bitaw nga sama ni anak anang magbalantay og karnero, magtugway og kanting. So ako naka-experience may ko anak dito sa akong lolo. Maunang mga panahon na di ay nga makahatag ka og enough ng time sa Ginoo. Kay dili man yung perminte yung hawid ka spacing magtugway ka dito, imo man ang igaid dito. Imong tan-awon, di ba? Mo duaw-duaw lang ka. So anytime yun pwede ra ka makadaig sa Ginoo. Bisan sa atong mga trabaho karon kini gikaminusan sa uban ng mga housewife lang. Grabe po na yung uban mo judge no housewife raman kuan naman siya naaraman sa balay. Pero wa sila kabalo na igsuon ka ng mga tawo nga naa sa balay kay mao po na kalumos permitis trabahoon. Ako ang nahitabo karon sa amuang pamilya. Ako may nahimong houseboy.
Nahimo kong houseboy karon hatod sundo sa bata. So mao lang na basta houseboy ka, tanang makita nimo nga trabahoon sa balay. Di gyud pwede nga di mo matrabaho. Ngano ka ng panahon nga hugaw ang salog, agoy. Maghigda-higda pagi ka diha. Ikaw ra makipoy atakihon sa mga kuting, mga kuto. Muhigda ka diha nga di nimo na limpyuhan. Di ba? Ang mga balay, ang mga corner sa balay nga daghang mga lawa-lawa. Ikaw ra gyapon atakihon ana maigsuon kay magpundo diha ang abog. Although gamit kay ng mga lawa-lawa ay diha mga sangit ang mga lamok. Pero diha pud masangit ang mga abog. Nya kung kanang abog mo napulog na mubugat na sa lawa-lawa matagak gyud na sa imong naong kung natulog ka dito tungod anang lawa-lawa. So inagmata na nimo abi nimo nagdamgo ka nga nagkaon ka og kanang tsukulit. Ang imo diay nagkaon kay iti sa butiki. Ako na lang gisulti kay na experience na ko na may suon. Nga anak di ko sa kumpakbao abi nabubuon sa to. Pero iti man di sa butiki may suon na ko na tila-tilaan sa akong dila abi nabubuon sa dito. Praise God. Okay, dito mo langan mga igsuon kay atong oras piti mo buar gyud. Proverbs 4:20 to 23 basahon ako sa New King James Version ni. I don't know unsa to nga version kanina inyong gibasa. But kini nice kay ini siya maigsuon kay mao ning passage nga pwede na to kantahon. Nakadungog na mo ani nga kanta kay doon mo ini siya kanta. Pero ang akong emphasize nga verse sa inyo ha diri sa 23 kaning katapusan. So akong sugdan maigsuon sa verse 20. Ingon ang pulong sa Ginoo, "My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life." Thank you, Lord, for your words. Salamat, Ginoo, sa imong dihog. Salamat sa imong tabang. Kaming tanan, Ginoo, imuhang buuan sa imong mga panalangin karon, Ginoo, pinaagi ni mapulong. O bisan pa, Ginoo, among pag-ampo, nagdili ni makawat sa kaaway kanamo, Hinoon, magpabiling kining buhit, Ginoong Diyos, sa among kasing-kasing. Salamat sa imong pagkabuhaton. We give you glory. We give you praise in Jesus' name. Amen. Kantahon ako maigsuon na para dali na kayo na to mahinumduman ang verse. Ingon diri sa 20. "My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them, and health toward their flesh. For they are life to those who find them, and health toward their flesh." Nato yung isa ka verse na ilang gidugang, pero another chapter to siya sa Proverbs. Di na lang ako kantahon, di rin naman tamo focus na igsoon. Balikon ako ang 23. "Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life." Praise God. Ato makita diri na isa ka image na igsoon, kay gusto gid ako nga makakita mo og picture para nga di gid po ninyo dali malimtan. So kini ako ni gibuhat using AI technology. Daghan na kayong apps karon sa atong cellphone na pwede na to i-install, i-download nga di na ka mangawat og mga picture sa Google. Kay kung mahimo kong international speaker, ako ning gamiton mahigsuon sa tibuok Pilipinas, basi makapiright ko kay dili ako so naghimo gyud ko ako using sa AI mahigsuon. So ako gi-mention dito nga make me an image of a heart that is shield, that has a shield, and there are many enemies trying to
to attack that heart. Mao na iyang ipakita may igsoon. So literal na siya nga kasing-kasing pero na ay mga armor, na ay mga protection. Metal siya, ibalot siya og metal. Then makita nimo ng daghang klases mga tao diha na pay mga demonyo diha nga tag-as ug dalunggan, mga sundalo, then na ay mga panak dayon nga gusto nga muigo sa maong kasing-kasing. Pero kay mao lagi ang kasing-kasing na may shield, na may nakaputos sa maong kasing-kasing. So katong mga panak igo ra gyud to. Muigo pero mulangpot kagyapon, mubounce ra siya kay tungod sa maong kabirig na igsoon. So makita nato diha nga ang kinabuhi sa tao, ang kasing-kasing sa tao, prone gyud sa mga litag, mga pitik sa kaaway. Kay karon lagi bulan sa gugma pa man ron. So atong i-emphasize karon unsaon nato nga ma-defend kanunay sa atong kinabuhi ang kasing-kasing or ang kinabuhi nga dili dali matarog sa buhat sa kaaway. Kung na may panahon gali nga maigo ta, unsa may buhaton nato kung maigo ta ana. Kay imagine na lang na bisan isa lang ka panak mo igo anang part anang nga heart. Mut-mut na gid kayo ng isuon perting sakita na ganyan. Yung napay usay sa katong sa una mga gupat sa una, mga igsuon na mga design sa mga panak nga kumutusok na siya nga panak sa imo, lisod na kayo ibtud sa imong lawas. Kay ngano na kasi sima, tagduha ka sima, tagtulo ka sima, 5. So kung ibtud gid mo siya pugos, malangkat yun ang unod maigsuon sa imong lawas. So daghan kay mga gi-design karon. Kay nakabalo naman ta kami na gyud ning gitawag nga Third World War. Nya nay nabasahan ako, nadunggan ako maigsuon ko sa preacher siya maigsuon. Ang iyang wall is all about end times. Then na mention dito nga moabot gyud daw ang time nga kung dili man daw galing na World War 3, mauna na siya ang katapusan ng gira. Kaya kung moingon tag World War 3, napay World War 4. Oh, ang iyang i-declare dito, possible nga last na siya nga gira, dayon musabay pag ito itong the big one. Imagine na lang na may igsoon ka ng the big one, iingon nila nga earthquake, may igsoon na pinakakusog sa tanang linog. Mabisan ka na siguro technology sa mga study sa mga bulkan may igsoon sa linog, dili na ma-measure ang kakusog. Tumuni ang I don't know if ginahulatan ba nis mga Kristohanon, kay bisan mga unbeliever gani may igsoon, ilan na ning malitok sa ilang baba. Na kung mag-outing sila, dayon magligo-ligo sila sa falls, labi na dito sa falls sa Sagpulon. Kung nakaadto na mo sa Sagpulon falls sa hasaan, mga dabuli yan, nakaadto na dito, marabing tungas, bibanghal-hal, ano ba? Kung maligo ka dito, tungod yun sa falls, niya muhangad ka, agoy, Ginoo. Kurang sa tanang falls nga akong suruyan mo ito'y pinakahabog maigsuon, nga kung anytime, mulihok lang, bisag gamay, ang yutak dito, pwede yun na matabunan ka ato. Imagine na, mulangoy palugar pangawa na, mapadulong na sa imo, hulog na mga bato dito sa ibabaw. Kaya nagkatagak sa bato sa imong ulo, makahuna-una pa siguro ka, bumangon pa kung dili. Maulo na ikagbangon, kaya naigo ka ka. So, how much more ka nang iingon nila nga the big one, may igsoon. Magdungan ning gira o kining the big one, mga calamity. Kaya kung naa ang the big one na kanang linog, musunod pa kinang mga tsunami. Di ba? Kanang ang inundan mo yun nga ngano mag-tsunami kay katong yuta sa pinakailalom sa dagat, nilihok. Nilibil up ang isa ni paubos. Ano man na siya? So kung musa ka ang isa, ang tubig, itulog to niya sa ibabaw, o itong mag-create sa tsunami. Lukoy kay tumaas mga dagat, mga igsoon. So, kining panahon na may igsoon, next picture, kining nga verse, gibuhat ni o gisulat ni Solomon or gitambag ni sa iyang anak, duha ka po iyang anak. Si Jeroboam o si Rehoboam. Kinsa may good boy aning duha. Kung nakahinumdum pa mo sa Sunday school sa una. Rehoboam or Jeroboam.
Kinsay good boy? Hero. Okay, timan ilang ng hero. Basta hero gani good boy na. Okay? So, kani siya nga anak may suon, mo ni ang bad boy. Kinsa kay mga bad boy sa itong pamilya no kasagaran na bagay may mga bad boy, mo ni sige balik-balikan og tambag, sige balik-balikan og pangasaba. Sige ginag-warningan perminti kay ngano warningan kay mao maging kasagaran muhat og dautan. Ya si King Solomon ani nga isip pinaka-wise nga hari ani panahon na magigsuon. Bisag iya kaugalingong anak, wa gyud nakaligtas, wa gyud nakasibat sa iyang mga bulawanon nga mga tambag. Kanang Proverbs, mauna iyahang mga tambag tanan mga kung sa Tagalog pa na sawikain. Sa Tagalog. Mga sayings na siya nga iya nang gipahinungod sa iyang mga anak, sa iyang mga tao sa iyang giharian o sa iyang mga kaaway. Tanang mga tambag naagi diri. Bisag siya gani, iyang gidasig iyang kaugalingon sa Ecclesiastes 13 man siguro to, niingon siya nga, bisag maangkon nako ang tanan, everything is meaningless. Siya na mismo ang pinakadato, pinakamaalamon, nakakonclude din siya ani nga Bible, meaning nga book sa Proverbs. Iya ging giingon nga, bisag maangkon nimo ang tanan, madato pa ka, bisan pag naakay sakyanan duha o tulo, useless ang tanan kung wala ang presensya sa Ginoo. So na ay kondisyon niya ay dili siya mahimong useless basta naa ang Ginoo. Kay ngano kung naa ang Ginoo sa imong kasing-kasing, katong mga butang nga naa naangkon nimo, mapuslan to nimo para mahimaya ang Ginoo. For example, sige tag-pray. Ngayon hinugduman ako sa una dito patang nga nagpa-pray siya nga makasakyanan din siya, di lang ako i-mention ang ngalan. Gusto niya nga makasakyanan siya kay nakita gid niya ang kalisod kay daghan na gadaw kaayo sila nga pamilya. Gusto niya nga isa ra masakay ra tanan. Dili kay maghakot-hakot sa motor balik-balik. Antong gipaningot na kay tungason pa kay dito. So paampo siya na igsuon, ang nahitabo wala dugay kayo na tagpila ka tuig. Pero nakuratan na lang ta nga igsuon na nakasakyanan siya. Sakyanan siya niya ang nakanindot pagid ato kay wala lang niya gigamit ang sakyanan sa iyang kaugalingong pamilya, pati sa mga buluhaton sa Ginoo gipagamit pagid. Mo nay nakanindot sa panalangin sa Ginoo nga dili nimo malimtan nga gamiton gyud. Anytime, every time nga mapahimuslan nga malipay ang Ginoo, gamitan na nga panalangin nga igsuon para sa Ginoo. Amen ba? Na mga vlogger diri, si Ruel raman siguro ako na nakita nga vlogger diri nga consistent si Algie. O dili na to ni sila tamas-tamas sa ilang mga content kay na mga content ani nila nga magpamanihan. O nara guys, 100 di guys. 100 di guys ako ibutang ang 100 diri pangitaan ninyo ni. Yung paghulog din sa kwarta kay ang gihulog ra kay piso. Dili na to na malalis nga mga content kay mga strategy man na. Pero ako lang reminder sa tanan, kung unsa ning mga butang nga atong gibuhat, naghago ba kata o giimo ra natong lingaw-lingaw, kung moabot ang panalangin sa Ginoo, ayaw yun ninyo kalimtin ang bulmaton sa Ginoo. Pero ayaw ko nang to the point nga ang kwarta na lang po ang imong ipasimba. Kay pintig na hanagin na maigsuon sa halos mga simbahan sa tibuok kalibutan daghan gina siya nga kung naaga na siya kwarta ipadala ra niya yung kwarta i-tights ni dito, i-opirin ni dito, pasabta lang ng pastor ang hindi ko kasimba kay nga ako'y nakaw okay ra kaisara nagsagunsod man kung ang kwarta na ang ipasimba ayaw ko na maigsuon kay ikaw na ang Ginoo ang nakasabot, ang nagsinagtanay. Pero nilad po kayo nga panalangin sa Ginoo, murag iya man uta to nga panalangin, imo ra pong gibalik sa iya ka.
nga wala ka. Dili ka uban ang imong presensya. Dapat naagid ka maigsoon. So, I want to share with you about this title, Keep Your Heart Secure. Imagine na ang usa ka bolt maigsoon, nakabantay o bolt, kanang mura siya metal, gamay na siya, nagdagko. Dayon, butanganan gina siya kasagaran sa imong treasure, kasagaran na kwarta, alahas, mga pitaka nga pertindaghana, tanan nga treasure nimo, bisag mga picture nimo nga pinakadaan nga picture nimo nga i-consider nimo nga picture o kanang treasure sa imong kinabuhi, imong gibutang dito kay anytime nga masunog siguro imong balay, secure ang imong kayamanan. Imo na siyang takuan dito. So imagine na kanang protected kaya na siya ng metal. Dayon ang uban pag na sa bangko is gawas nga gikulong na siya sa usa ka kwarto. Dili lang na isa ka kwarto, ang kwarto napagi another kwarto. Dayon ang kwarto pa napagi kwarto hangtod na ay main gate, na ay door na pagi pultahan or na ay gate dito sa gawas. Ya ang gate pag yun na ay gwardiya tanan ng mga door. Na ay gwardiya, protected din maigsuon niya, gawas anang mga gwardiya na pag yung alarm. Gibutangan pag mong alarm na every time siguro matandog to nimong pultahan, matuyok to nimong durna ba to? Amutingong kayo mo, di pag na undang. Nya, inagsulod pag mo dito, nakapag yung mga laser. Nga kung maigo ka itong laser na pula, maigo lang kamay yung panit, gising dito yung panit, mga igsuon. Ya gawas anang mga alarm na pag-ilak. Naghanli ng tuyukon, mga kombinasyon sa number. Okay ron na kay discerning spirit. Mataglaan mo kung sa ito'y kombinasyon number ato. Okay ron tulo ka number. Daw 20 ka number ang kombinasyon. Grabe ka protected may insuon. Pero nganong naamagay instances na ang mga pangko makawatan. Masudlan. Possible inside job na ay mga nakabalo sa kombinasyon ato, na trabaho dito sa sulod sa bangko. Possible siguro ang uban ato kay naiuban sa mga movies kay pirahon sa armor truck or kung saan pang mga heavy trucks, guyuron. Ang ito nga ilambos-lambos siguro ito sa dalan, ang ito mabuak. Pwede na siya buhaton niya po kung di ka kapalos kombinasyon number. Pero ang issue ani nganong naamang yung makaabli. Nganong naamang yung makaabli maigsoon. Sa kagrabe kaayo nga protection ani, nganong maablihan mo yung gihapon. Nay madungog na to mga balita nga bangko giransak yata gikuha ang $50 million. Usog kayo na dito sa US, Mexico, mga sindikato. Diri sa Pilipinas, kasagaran mo buhat anak, katuragin po mga ex-sundalo, ex-pulis, mauna sila ng mga grupo. Amot nga nung na siya kasagaran nga involved sa krimen, kanang gatrabaho na daan sa pagkasundalo, gatrabaho na pagkapulis. So siguro, confident sila kaya na sila skill, na sila'y burang kahibalo, kaalam gamay. So, mauna mo, tawag sila mga tao kay nabutang man, kasagaran na nila, nangawala sa serbisyo kay nagbakdoy-bakdoy man sa ilang serbisyo. Gipangtangkal, gipanghawa. Nya, tungod ato nga kalain, gibati nila ang kalain na nawalan silang trabaho, gisudlan nila ang trabaho na illegal. So karon nakuha ang bolt may igsuon ngano man eh. In the same way ang atong kasing-kasing mura ni siya bolt. Mo ni bolt sa atong kalag. Gahawid ni siya sa atong pagtuo, gahawid ni siya sa atong mga conviction sa kinabuhi, decision making na to, gahawid ni siya sa atong gugma para sa Ginoo. Pero niingon ang pulong sa Ginoo may igsuon. Guard it above all else. Kung imo itong pamalandungan itong last na verse, niingon siya dito, guard it above all else.
Nganong nakamention man si Solomon ato. Iya itong na-mention, katong mga previous na verse ato, na aday ko dito, na ikiingon dito nga, likayi ang pagpamalikas, likayi ang paguna-una og dautan, likayi tanan. Pero kani last na verse iingon may igsoon, sa last katapusan nga verse may igsoon iingon diri, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. So katudi ay pagkahimalikas, pagkatawatan, pagkahimantayon, pagkadili nagasimba sa Ginoo, wala nay time sa buluhaton sa Ginoo, diri siya nagsugod sa imong kasing-kasing. So kung dili nato ni mag-guard og sakto magsugod, matingala na lang ta nga nanggawas na ang tanan. Bisag unsaon nimong pugong sa imong batasan, mugawas yun. Nga vlogger ako nga nakita sa Facebook nga sikat ni siya niya ang sa video niya dito nisinggit siya siya niya night pulse iyang gisinggit dito may suon nagkang kay ni moment nagunsa ka diha unsa mo singgit na yung una-una tira siguro kayo ito madungog kaya sapa pa ng pulse diba? Sapa na pagkili yung ulo so di tayo feeling siguro niya murag way nakadungog pero piling dungogan no? Kaya ipapidyo pa mo sa iyahan ko antik video kaya content lagi content para kung makakwarta po so singgit din siya ang i-interview siya na igsoon sa usak ka telebisyon nga nung gibuhat to niya. Kaya niabot daw niya sa iyang punto sa iyang kinabuhi may igsoon. Pag wala namatay iyang mama, niya grabe kaya niya kalap iyang mama, niya ikuha sa Ginoo. Hangtod, dito dungki kaya siya katulog, yung sakto kay dungkay kaya siya ka-recover ginaw. Kaya imagine na naningkamot ka. Niya ang iyong paningkamot para sa iyong mama. Niya, gikuha, hinong sa Ginoo. Ang reason nga nung naningkamot ka. Kumuto, iyang gipagawas na yung sulit. Wala na ginaw siya peace, wala na siya kanang saktong tulog, singgit ginaw siya dito. Eh, ni-appeal na siya itong grupo, may group nila dito na naiusak na murang pastor, baka ito, o pare, baka ito na, or counselor, tambag sa ila, na inani, tanang mga kliyente ato nga tao, mga problematic. Sa US, kusog kayo na may isuon. Ang I don't know if naaba na diri sa ato. Siguro, ang sa ato ang diri kay direksyon na yun, psychiatrist. Ang ilan dito sa US, may isuon, na sila yung mga class, gitawag nila nga, class A, class AAA, triple A. Gusto nyo mga class ni. Class C di ay na sa mga palahubog, mga palautan, mga tao nga di kalingkawas sa iyang bisyo. Kung magpatabang siya anak nga klase niya. Dili ko ka mapil anak nga guilty. Kaya ano, daghan mo. Dili malang ikaw ang may problema. Dili sakot ka na dito na pagay mga nang-rape dito o bata, nang-rape o baboy. No? Wa nadakpan. Kung tanan dito mga maigsoon, mga issue sa kinabuhi sa tao, nagtapok dito. May nalampod kay nakahuna-huna sila ato. Although, dili magito libre, bayaran magito nimo nga counsel sa imo. Pero mao lagi ang issue nga igsoon, what if mutampong ka ato nga mga klase, iyang nagawas nimo, mubalik ra gyud gihapon. Naara gyud gihapon ang butang nga nagsigig hasol sa imong peace. Gusto ka og kalinaw, wa gyud kalinaw. Yung kasagaran na bang ipikto ani way kalinaw nga di gyud katulog. Lisod kay ang tulog. Eh magsigi man nagkuan sa imong utok, magsigi sunod. Isang ka part sa ato ang lawas may sunod, ining utok mo ito may sunod. Di na nimo mapugnan kung sa imong sulod, anak kay bisan pag natulog ka, nagdagandagan na imong utok niya. Abi nimo nagdamgo ka, dili dito damgo, imo ra kitong utok. Wa ka katulog tarong, kay tungod atong piling nimo damgo. Bisa kung siya kung sulod diha na iso ni mong utok, magdula-dula diha, antod nga matingala na lang ka. Sunod mga adlaw, simana,
unsa tong naa sa imong una-una gibuhat na nimo. Ang pinaka-problema ani maigsoon na ang sa kasing-kasing. Kaya wala na panalipdan ang atong kasing-kasing. Praise God. When our heart is compromised, our whole life is compromised. Maigo na ganito ang atong kasing-kasing maigsoon. Compromission meaning to say, nakabalo na ka kung sa'y dautan, pero gibuhat gid ihapon mo. That is compromission. Kung compromise na ganin nato kasing-kasing, ang tibuok ni mong kinabuhi, makompromiso na yun. Matingala na lang ka nga, nahimong ng normal sa ito ang hindi normal. Okay, akong aminon maigsoon, malit ko og simba. Dili ko mo depend anak. Dili ko mo dipinsa. Kay ang isa sa akong gipasol yun kay katong trabaho na ko na sige ko graveyard. Kay dili yun ingani akong tulog. Sukat ato maigsuon nga nakatrabaho ko atong 3 years, tulog ka tuig nga duty na ko alas 10 sa gabi hangtod alas 6 sa buntag. Nya matulog ko og buntag, di ko katulog og tarong. Kay pinting sa baas palibot, pero naanan ako pagka tunga-tunga na sa tulig, naanan ako, pero lahit yun ang tulog ni Juan. Mao ginto akong gibasol. Pero, kung ako itong basulon, mura ragi akong gibasol na kung Ginoo. Kay nga naman, nangandoy mo ko atong nga makasal ko sa akong asawa. Nya ang tubag na ito, trabaho. Gipatrabaho mo. Hindi maayon ni mo desisyon ta nga murag magsalig ra ta ba. Itagaan kong trabaho nga wala na ko damhang mauli ito magtrabaho. Hangtod karon nadala na ko tugat pinagluri kay wala na ko nagapos ang company, diretso na ko sa company maigsuon. Anytime pwede na ko mayon nga di sa akong trabaho. Way magpuot sa akong oras kay mo na mga freelancer, mga online nga ikaw din ang maghawid sa imong oras. Nalipay ko anak, mainganan na ang kahimtang sa akong trabaho. Pero natingala ko maigsuon kay sa ako ng pagka-freelance karon, ang ako yung tulong akong problema. I'm praying to the Lord na, Lord, kung i-restore magaling ni mo na itong tulong na ko sa una nga bisan alas 8 subas gabi, magduka na ko. Praise the Lord. Hallelujah. Bisan ko na Lord, bisan alas 10. Nga na yung usahay, may sumur gabi, nagduka na ka, buksod pa yun. Kining atong lawas, bright kayo ang Ginoo kay na ay gibutang niya diri sa atong nga. Dili man ka makadungog sa tingog sa Ginoo gid karon, literal. Ang ingon nga tulog na anak, bangon na. Maghihimo niya ang kanang part sa imong lawas kung ano yung hatag og signal. Manguyab na gani ka. Budog pa pagin kasi mo pa street. Sign na to nga hinay-hinay nagaghipos diha. Plaster na kasi magdaanan, higda na dayon. Kaya usahay manguyab pa. Makuha pa yung pugos sa sipon. Klaro na kayo dito giingon sa mga kanang mga expert na kanang atong cellphone kanang blue nga siga sa cellphone kanang iyang backlight maunay makahatag makapapukaw kuhiton imong mata na nga pag ibudlat na imong mata tan-aw ko pirmi kuhiton gito pirmi swipe pirmi hato na tingala ka sa sige swipe mo na after alas 12 alauna wa na ang atong built-in na alarm clock giguba sa ato ang desisyon sa kinabuhi. Ni asa man ang ikan nga desisyon, nag-ikan na sa ato mga kasing-kasing. Praise God. Una nga butang atong i-deal diri ngano man gyud nga kinahanglan nato i-secure ang atong kasing-kasing. Why secure the heart? Or why nganong i-guard nato atong heart, in another words nganong i-guard nato, nganong i-protect nato, nganong i-defend nato ang atong
kasing-kasing. Number one, because it's the source of life. Just as a spring determines the purity of the water, the heart determines the purity of our action. Naagit-gikan ang kinabuhi may suon sa kasing-kasing. Sa Matthew 12:34 nagaingon, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Dili ni out of the abundance of your brain. Out of the abundance na puno na ganyan na imong kasing-kasing, muabot yun ang time na bisan pag moingon ka nga, di yun ko mumalos niya. Di ko na ko siya balingkaso kay Kristohanon ko. Pero muabot yun ang panahon, ingon sa pulong sa Ginoo, abundance, mapuno na ganyan na imong kasing-kasing. Number one na manifestation na isuon, mukawas din sa imong baba. Ano yung kanyang mga himalikas. Ang rason na pagkita ng mga himalikas, expression naman ito na ako. Pagkatawan na lagi ko, expression na isuon. Ang tinungod yan, anak, maugi na ang gikan sa imong kasing-kasing. Malinaw ka kung ma-mention ko nimo ng mga word. Ma-feeling, kuan ka, feeling release. Basta, imong matawag ang amahan sa tanang bakak. Okay raw na ito. Kana mga ngalan sa mananap, piste, mga ngalan sa sakit, kulira, mga yati, kung sa panagyan. Iyawa naman yun. Iyawa. Mga bata karon grabe maigsoon. Tabangin ang inyong mga anak maigsoon, kaya akong anak nagdipo-dipo na po ko maigsoon kay sa sige niya tanaw sa cellphone, sige niya dula maigsoon. Makadungog siya maigsoon ng mga words sa YouTube na normal na sa mga content creator na mga God damn it, mga shit. Ano ba? Si Skyler nakaawat mga isuan, nakainom din siya shit. O dito nadunggan sa iyang mama, ang ipilpil ang bata. Ayaw-ayaw pa ito ni sulungon ba siya man. Yan-anak din siya tulog-tulog yun. Hindi na ito makontrol itong anak kay kasagaran o sahay, ihatag na lang na ito atong silpon kay ikapoy na ka. Kapoy si bantay, katulugon ka, silpon ka naman sa iyo. Kung hindi mo gusto na magsamok-samok, silpon maging katambal. Sige, dula ka. Without knowing, na daghan na kayo mga words na nagkadungog ito, awaton nila, habi nila, okay ra. Hangtod nga, kung dili pa kita ito makorek, dili pa kita murag si Solomon na madlong, wala. Dito, mudako yun ang atong mga anak, nakita rin gihapon ang hinungdan. Number 2, letter B, nga nung kinamlan ito insecure, because it's the enemy's battlefield. Diri kasagaran gaaway maigsuon ang imuhang konsensya o ang buhat sa kaaway. No sa mayong tanas at puputok na dula si Satanas. Si Satanas ang himutangan isulod sa utok. No, ang pinakatinuon ani nakapenetrate si Satanas sa imong kasing-kasing. Kaya nga no, na ay kamay na opening. Wala totally na protect ang itong kasing-kasing. Satan doesn't just attack behavior. He plant lies in the heart. So manginlan, usahin na ito Satanas nga nung nangilaan na itong kinaiya. Ang tinuod dito na may suon, kita ang nagpaabli sa itong kasing-kasing para makasulog itong mga bakak. Na okay na ng malikas, okay na naman, dula-dula ka na mga patay-patay niya. Di lang yun, basta na ako na. Di ka mahimong kilir mula ko. Okay na, dula-dula ka na, patay-patay. Di ka mahimong kilir. Nakadungog ko ang nasa news na igsuod. Di pangutan na siya, kung sa'y hinungdan na nung ipatay imong inahan. Hinungod din siya may igsuod. Sige, magugod dula-dula sa silpon itong patay-patay. Kung magiging ito ba? Maulang ito gitukuhan sa mga polis. Kasi sige mo siya
dula-dula o patay-patay. Kung gawa siguro nga nahapit na ito niya, gisakyan pag yung Satanas. Kung kanang huna-huna usay na ito may solo, di ta kabantay, gihinay-hinay ta ng mga normal ra mga pagkitapo sa itong kinabuhi. Normal ng mga salida siguro, normal ra ng mga madungog na ito, away-away sa ginikanan, naaratan na, nakadungog ra ta na, mga feeling na ito, normal ra. Normal, maging kung mag-away ang ginikanan. Alam mo, binalikasay mo nila. Basta, okay ra na, desisyon na magyapon sa tao ng mupatay ka o dili. No, dili, may suon. Nang anay siya contributing factor, sumala pa sa ito, isang ka-expert may suon na ang usang katao, before siya mahimong dautan o mahimong notorious killer, at ang naging hapit na niya mupatay o tao, maunit lang siya kamay. Patyon din niya, basta na, nadala niya yung pusil. Iyan yung patyon diretso. Before di na siya nakita po sa iya, before siya naingana, na anay mga contributing factor atong bata pa siya, atong ulitaw siya, atong nanarbaho siya. So kung sa itong tanan niya nakuha sa trabahoan, mga toxic na mga amo, mga toxic na mga friends, dito na kumpay ito tanan siya ng ito, ni dayon sa iyang kasing-kasing o dito na tingala siya, nahimok na niya kinabuhi ito. Ngayon, kauban ako sa trabaho na ang kaampo ko sa Lord, pagbola ni Lord, karoon po na. Wala po ko kay, na-under man siya sa ako kay trainee pa siya, na-train pa siya. Pero, bagak ni kay siya naon, musulod pa siya sa puntahan, mangyawa na. Yawa! Inaghawin niya sa mouse sa computer, kumulag gani, yawa! Dito, inagkuha na yun, trabaho na siya, inagsugod niya yung trabaho dito, masayot na siya, yawa! Tanan yun, na murag makakontribute sa iyang kasing-kasing, na murag dili maayo, i-express din niya, yawa yun. O hangto dito, nakaingon ko nga, naginay pag-ampo ba nga dugay ito bagun. Wakit ito ba ako prayer, wala siya, 1 month na siya, niabot na siya 3 years. Ano mo, Lord, sa may mensahe ni mo, anitin mo. Ako diri galingkod na isa diri nga buutan. Sunod na yun siya. Pero tingin dumungka din ako, pero hindi kabalo na kung sino pastor mo. Pero confident din kayo siya mangyawa ba? Pero hindi pamutan na siya sa kauban. Nga naman yun. Ano sige magigagtawag ng yawa? Ang iyong tubag mo, hindi mo na kasagaran din na tubag. Expression naman po. Hindi mo po expression. So, labi kayo magwali ang mga kuwan ba, mga usok kayo malikas dito, ang mga engines na nandiyan, malikas. Daghan din kayo kung iwali ang maisog na ng kumurasul ka, i-expression na ito. Daghan din kayo. Eh, di man na mo ma-express kung wala na mo nahimong habit. Meaning to say, imo nang na-habit maisuon, komportable na ka, din samot pagkigawa ka kabalo kung sa'y mga bersikulo anang nga di na maayo buhaton. Last nga kuwan, tubag ani, basta sige kitang tawag ka ng mga daktan ng mga espiritu. Matingala ka imong kinabuhi, dadautan gid gihapon. Mura kang gatawag ana og mga patay ba? Gitawag nimo si Juan. Si Juan na natulog sa binteriyo, ni bangon, ni dungon nimo. O ingana ari hapon na mga bad spirit. Gitawag nato nga musulod, maguban-uban sa atong kinabuhi. For example, si Eva dito sa Garden of Eden. Before niya gihawiran ang mansanas na lang ta, pwede naman ta saging. Before niya nahawiran ang mansanas, giilad siya daan sa bitin. Di ba? Wala to ingon nga nihawid siya diretso. Na ato'y nahitabo sa iyang kasing-kasing nga na-deceive siya. Kauna na. Kay kung makaon mo na, mapariha na ka sa Ginoo. Ang imo muna-muna, pariha na sa Ginoo, makasabot na ka, o unsay maayo, unsay kautan. Nailad siya sa bitin na si Satanas. So meaning to say, before nimo nabuhat ang usang kautan na dili maayo,
na ay nahitabo sa imong kasing-kasing. Naabli ang imong kasing-kasing, itagaan nimo sa chance makasulod hangtod nabuhat nimo ang usa ka butang. Kung dili kita pang-sumangil ani maigsuon nga tungod niya ikaw o kita kagyapon ang inyong naablihan ang atong kasing-kasing. Letter C, nganong kinahanglan nato i-guard atong kasing-kasing because it influences others. A guarded heart produces integrity, kindness, and faith. Kung ang atong kasing-kasing maigsuon wala nagwardyahan, diri mo sulod ning bitterness, diri mo sulod ning anger, diri mo sulod ning kompromisyon, compromise sa atong pagkakristohan. Okay ra man ning kuanta diri disco ta, maghinulsol ra man diretso. Ngayon tagpasaylo okay ra. Compromising Christian. Daghang naay mga kuan karon katong trending karon maigsoon sa Facebook nga gibadlong ni Alvin ba to? Gibadlong ni Alvin ni mga mama nga sana magpadidi ba to sa ilang anak nga sana walay bra dili magbra sa balay ana murag normal ra ba ni katong bata nga laki kuan na ito daw kanang retain to siya ang uto nga dako siya antod naay mga butang nga wa niya nasabti nabuhat na niya tungod ato panaghatay ni batikos niya ana nade mga Kristohanon pud nitubag na igsoon nga sakto man to ang iyang gibuhat iyang gimensyon na dili dapat kuan na bata dako na 5 years old na wag din magpara sa balay magpaigol sa balay sakto man to dili na buhaton kay tinuod yun ang utok ng kasing-kasing disiptib sa tanang butang sa atong kinabuhi. Mangingilan ito kasing-kasing. Ngay mga mama i-rape sa anak. Ngay anak ang rape sa mama. Bali-bali ra ginagson pastor nang rape og membro, pari nang rape og membro. Pirting daghana gina siya may isuon. It matters yun sa kasing-kasing sa pao. Ingon itong nibitin sa may suod na okay ra na ang sayot niya ang iyang dawi pag-deliver sa message. Nga, gikundin na niya tanang mga mama nga nabuhat niya. So sayot ang pagsulti niya sa words. So without love gihapon. Murag judgment. Kini usay maka-encounter bitaw tag loved ones na palahubo. Dili ta komportable maigsuon nga may reunion mahitabo sa tubalay kay kapalo na ka magupahubog kina sila diha. Wala sa among mga reunion bitaw both sides sa akong mama ug sa akong papa na side. Amo gyud desisyonan sa mga officers namo ato yung i-declare before sa reunion nga wala gyud inom mahitabo during reunion. Kung tulo ka adlaw ba na, duha ka adlaw, walang iinom. Nga kung naamang galing yung mag-inom, dili nila dito buhaton sa binyo. Kaya kung di magina nila mapungan, pangitaon magina silang dila, ilang tilaok. Inom mo dito, palayo mo. Ay mo pag damay-damay diri, kaya ang upan ani diri, ga-struggle ni silang pugong sa ilang addiction. Naningkamot ko na silang pugong, ikaw diyan nagpa-display ka niya, wala na, natintang na ang gapugong-pugong. So, among kinag-declare may igsoon. Pero natin sa side sa akong papa, maugay pirting kahiagin kayo. Kahit sa taranggahin may igsoon. Bisag ako, i-remind na ako sa chat group, and inag dito na sa binyo ako nang isulti mo ni, anak, ang ikiharapon. Mensahe ni mo ang Lord, ibig kay gibuhat na muning reunion para mahimuming panalangin sa ilaha, makadungog po sila pulong kay basig mga matay ni sila o takabalo kanus na at least nakadungog sila sa imong pulong, makahinugtog po sila ba? Makadawat di maginamo tagaag higayon gyud ang kaaway. Amo kay ano dito nga padawaton gid sila sa Ginoo before maghuman sa reunion. Padawaton gid. So nahitabo ngayon suod kay gasigi ko ang puon sa man. Gasigi na magiging balik-balik.
kada reunion na mo, maog yun. Mataha silang gamay. Magpuntos silingan ra sa binyo, balay ni ng binyuhan. Diyan na sila silingan. Nakita, hindi hapon. Yung magkanta-kanta ba? Kung isa naman yung tao ni dito, i-reveal sa Ginoo na connection na ay mga panghitabo sa itong kinabuhi. Na magsigi masigi na ito na experience. Kay para ikaw na nakakita, ikaw nga nakadungog, ikaw nga nakasaksi, tagaan ka sa Ginoo, kitawag na patient heart. Mo ni bantay-bantay kita ni magampot at Ginoo, tagain kong kasing-kasing no pasinsyusod, dili dali masuko, dili dali malagot, dili magdumot. Ang tubag na sa Ginoo kasagaran, tagaan kag mga tao na musamok-samok sa mga kinabuhi. And that's true. I've been there. Ang imo na lang yung buhaton, anak, iampo na lang yun na imo sila mga igsoon. Pero ampo nga na ay buhat. Usahay, ampo na ta, Lord. Luwas na ito akong inagaw ng palahubog, Ginoo. Sige kag ampo, kada punta ka na. Wala, hindi mo siya giimbay itong simba. Wala. Wala yun. Ginoo, na yung mga tubagin na sa Ginoo, nga basig na mo reach out ka niya nga other Christian. Pero ang imong responsibility, anak, gawas na mag-ampo ka, invite ka, ayaw yung unang o invite. Kapalo na ka nga mabaliban siya, pero ayaw yung unang o invite. Kaya mga puter, kaya ang panahon na may gusoon na mataymingan yung humok, iyang kasing-kasing ato, nisimba siya, niya makataymin pag-isis mensahe sa Ginoo para niya. Hallelujah. Dili na ito malimitahan ang gahom sa Ginoo. Number 2, ang una is nganong i-guard na ito atong heart. Ikaduha, unsa nga mga area sa atong kasing-kasing ang kinahanglan na ito i-secure. Kinahanglan na ito protektahan. Part ni siya na igsuon sa kasing-kasing. Okay? Letter A, kining atong huna-huna o atong mga panghuna-huna. Kining atong utok na igsuon. Philippians 4:8 calls us to think on what is true, what is noble, what is pure, and what is lovely. Ibis kay maguna-huna tag mga butang nga dili maayo. Una-una to ang mga butang nga igsuon nga tinuod, ilado, noble, pure, o lovely. Ato kinasang batasanon nga igsuon. Ngay ako na ilham ng tao nga iya kining lifestyle. Iya kining kinabuhi. Nya mo reflect ni siya sa iyang physical appearance. Kung sige kag huna-huna aning mga butangan, kasagaran ng appearance ni mo ani smiling. May kinsa may smiling din. Ito ala na nag-smile dito sa likod. Basta smiling daw kayo ka nga tao, smiling kayo ka nga personality, talagsara kayo ka makahuna-huna o negative. Ang nakagin sa imong utok na hindi positive yun. Naiingon may son, garbage in, garbage out. Kung musulod ganit ng basura sa atong balay, kaya nang tapok-tapok ng mga silupin niya, mga usap na mga wrapper, mga pagkaon, mga mungho niya, kung dili ni mo na kuwaon nga garbage, kaya imura na siyang gibutang niya sa corner sa imong balay, kung sa may pasibol may tapok, muduol ang ukok, muduol ang ilaga, na pag-i-instances muduol ang bitin, o maunay na hitabo sa among kwarto nito. And ay time ato na nagpagulbol na din po kay silo-silo sa hay mong kay I don't know if lifestyle bagid niya nga dili siya manglimpyo. Siguro dili lang din siguro siya manglimpyo kay kapalo siya ako ang manglimpyo. Amo na lang kaya akong ginahuna. Ako gawon-huna niya. Limpyado man din po siguro ni siya katong single pa siya. Pero sa dihang naminyo kami, murag nagsalit na siya na ako perminti manilhig. Ako perminti mo trapo ang mga mungho nga nigahi na sa salog. Maglain kita kung buot ka na naigsoon, sabi na magtinigil ka, magtamakan mo ang salog, murag ko eh. Nipilit-pilit na rin sa imong tiil.
maglain akong buot yun, anak yun, ka na makatama ko, mumuhog yun. O dito, so, initiative sa bana, mo may houseboy man. Sige, trapo-trapo, hanto na tingala ko sa simpang nilhig na ko, nang hawak na ko. Ano na ko, isa naman yun. Kung unsay basura nga natapo, ilapay diretso. Kung unsa itong nakasulod sa imong kasing-kasing nga dili maayo, ayaw na hulag ta mga igsuon nga imo pa itong tanugan. Tanugan usahay na ito ba? Na yung mga eskwelahan karon nga ang ilang estudyante na himong kawatan na pangawat og cellphone. Hindi na lang ako imon sa mga eskwelahan kung naka-live pa ba ta. Nangawat og cellphone. Yang ang iyang gikuha na dito, na-trace man sa CCTV, nakita man na siya yun, dito gipatawag sa principal, gipa-explain, yan ang gikuha ni mo yung cellphone. Wala, sir. Wala na ko gikawat, sir. Gikuha to na mo, sir. Pero, ano itong gibalik sa iyang bag? Paglakaw niya, pagdagan niya, nisunod niya sa iya, ano gisunod balik sa iyang bag? So para siguro, intensyon nila nga kawaton yun. Pero kasi nakapantay sila sa CCTV. Halang ka, na-record. So, ito ilang gibalik pa. Lakaw sa mga idalay ang bag, gibalik. Ya, pagbalik daw dito, ingon isa gibalik din lang ito na mo siya, gibutang na mo sa bulsa sa iyang bag. Basig katong tag-iya sa cellphone, huwag kabantay na ampli siguro itong cellphone na taga o lahi ang nakapunit. So, ang nahita po, napasumangon lang din sila. Kaya makumagito, sa balaod daw, kung kinsa ang last nga nihawid, maugit responsible. So, although ibutang na ito, prank na ito nila, pero nakutang na dito na nakumagit sila umataw. O, imagine na, ibutang na ito, prank na ito, binuang na ito, daw bilugar, gisakyan dito sa kaaway nga, pang anak ay mahalula na silpon sa na iPhone na. Oh. Pasalamat na lang siguro kayo na konsensya pa. Kung nabiktima dito magsugod na yun ang habit, lifestyle na yun mo, hangtod manarbaho ka, pangawatan na imong kauban sa trabaho, hangtod mudako ka, hangtod manigulang, dala-dalahon ito makaluyahon sa pagkakawatan. Praise God. Kung sa nga garbage ni sulod, di man kung na'y garbage na kasulod sa ito kasing-kasing, ilabay diretso. Pangayon tapang sa Ginoo, surrender diretso sa Ginoo. Kay ngano, ang atong huna-huna, masudlan o negativity o sala, o diha o overflow mga igsuon ang habit sa atong kinabuhi. Bad habits. Letter B, unsay nga mga area sa atong kinabuhi, sa atong heart, may igsuon kining emosyon. Atong emosyon. Anger, bitterness, and fear can poison the heart. For example, kato si Cain. Before niya gipatay si Abel, tungod sa jealousy. Gipadagan niya daan ang jealousy sa iyang heart. Nagdula-dula dito sa iyang heart. Nagkasilos din siya, bisan doon siya buhaton siguro nila dito, makadahalan siguro nila ang iyahakin ang dili dawaton. Kaya ang timailhan lagi sa halag na gidawat. Kaya ang aso na to, strict sa langit. Nga kung ang aso gali, mag-anak dito, wag gidawat. So, permitting siguro to. Kaisa naman to, gimension sa Bible, na naghalad sila, pero understandable na so na hapit na to nila maghalad sa Ginoo. Everyday din siguro to. Everyday po, gakarinjik iyang halad. So, karon sa sigig karinjik, nisulod ang jealousy. Gakasilos din siya, kaya siya ray tagdong sa Ginoo. Siya ray i-honor sa Ginoo. Hangtod, nagdagandagan ang jealousy sa iyang heart, nagdagandagan, nidako mga igsuon ang jealousy na himong murder. Diba? So, magsugod siya sa usap kagamay nga butang na kung dili na ito na ipagawas ang basura, budako kina siya ng budako o mahimong na ito kinabuhi. I-practice na ito kanunay na igsuon kini itawag forgiveness sa matag adlaw. Ang forgiveness is dili lang katong time na titing sukuan na ganyan. Na ay mga panahon bisan kada adlaw masakit ka.
Kada adlaw gyud ka dapat mo release og forgiveness. Ay hangtod sa mo release og forgiveness, manatay ang altar calling diri. Kaya feeling nimo bugat lang yun. Lord, bugat na yun. Pwede ta maka-release og forgiveness kada adlaw ay suod no need na kamuhila. Nakara na sa atong emosyon yun. Dili mo na ito mo release. Bisan pag gibalik-balikan na tanan niya, release forgiveness yung permitted para dili na siya buhatag o samad sa atong kasing-kasing. Letter C, kung sa'y kinanglan i-guard na ito, kining mga tinguha or mga desire sa atong kinabuhi. Ambition is not wrong. Nang ambition na rin na mo asinso. But when misaligned with God's will, it becomes destructive. Mangandoy ganita na mawala na sa linya sa kabubuton sa Ginoo. Lahi na ng istorya mga igsoon. Dapat kining ambisyon inupanan din sa diya sa Ginoo o para yun sa Ginoo. Pag-example ako kanina ng panalangin. Daghan naman tag mga kauban din sa simbahan na naka-abroad. Blessing na siya. Blessing. Bisan pag naaragan nita diri, ang uban nga professional na, blessing na siya. Oh. Pero dili po nato huna-hunahon na sa tanan natong paningkamot nga abot nato na kay ang ato ang abilidad, ang atong kisaligan. O kung ang abilidad na gani ato atong kisaligan, diha na magsugod na gitawag na sin. Sin. Ang tumatunga sa sin, letter I. Ay, tungod nako. Tungod ragid nako, tungod sa akong paningkamot. Mag-uban gina siya. Ang imong paningkamot o ang tabang sa Ginoo. Dili po na siya tabang sa Ginoo. Mabutang ito ang tabang na sa Ginoo. Kaya niingon ang pulong po sa Ginoo nga dili pa kanon ng mga tapulan. So we need to say part. Kung nakay part anak, nakay part na gibuhat nimo, nakay part ang Ginoo. Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, gihatag sa Ginoo sa amahan niyang anak. O to'y part sa amahan. Gihatag na niya ang imong part, ang pagdawat. Buot na siya maigsoon, dili ka makapudlog kailangan tungod sa imong paningkamot. Dili po ka makapudlog na tungod na yun sa Ginoo. Yes, tinuod na. Tinuod. Pero kung tungod sa Ginoo tanan na wala kay paningkamot, ura na po kang patay. Faith without action is dead man. So, hallelujah. Okay, number 3, katapusan na puntos. Unsaon na ito pag-secure ang atong kasing-kasing. Diri, mauna niya nga part na mauna kinahanglan dapat yun nato buhaton. Unsaon, how? Kabalo na ta sa what, kabalo na ta sa when, where, pero kaning how, mauna dapat pasayra na ito may suon. Number 1, letter A, true God's Word. My son, give attention to my words. Incline your ears to my sayings. Okay? Una sa tanan, pulong sa Ginoo. Pulong sa Ginoo nga mo'toy mo shield sa atong kasing-kasing, cover sa atong kasing-kasing. Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Basta about permiti atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo may igsoon. Makaingon di ka nakonsensya ko. Dili na nimo ma-mention ang word nga nakonsensya ka kung wala nakapenetrate sa imong kasing-kasing sa imong utok ang pulong sa Ginoo. Pasalamat na lang ta kay naa kay konsensya. Kay ngano gipahinumduman ka sa Holy Spirit. Gipahinumduman ka sa pulong sa Ginoo. Daw katong mga tao na makainom ka mawa naging konsensya. Sa itong palita, magulang na hirip sa iyahang angkol niya, hirip siya. Kung saan naman na siya, asa naman ang konsensya na angkol ni mo, giunay mo, hirip. Kato, wala to siya nahitabo,
kung walay nahitabo nga habit. Nato'y mga habit ato na mura na normal niya, hapton na buhat din niya ang mga panghitabo na dili maayo. So bantayanan gitong mga small things mention, mga little things. Daily reading is like putting a shield around your heart. Basta kamo na'y bahala ni. Dili na ko mo focus din sa inyo. Basta mo pulong sa Ginoo. Kamong imo design na may suot. Kaya nga ako diri nagpahinumdum na pinakauna nga putang nga buhaton nimo para i-guard ang iyong kasing-kasing pulong sa Ginoo. Letter B, true prayer. Philippians 4:6-7, prayer brings peace that guards our hearts and minds. Mura ni siya security system. Nga kung gaampo ka, anak nga oras, piputa niya itong trabaho, ni-spend ka bisag 1 minute lang. Mura na siya security system sa imong kinabuhi, nga sa tanan nimong lakaw, ma-alert ang Ginoo nga proteksyonan ni kaniya. System na gina siya mga igsoon. Kung dili manggaling ka maligsan og dump truck, maligsan ra ka sa sikat. O ingana na siya mga igsoon, usahay, murag i-underestimate na to ang Ginoo ba, matingala ta nga nung nahitabo kini. Ang number 1 na tubag na, giprotektahan ka sa Ginoo sa mas dako nga peligro. Naay mas dako ato pero kana ra ang imong agian. Giiya kang i-preserve. Hallelujah. Prayer na igsoon ay mo kabalangga kung dili mo kaampo sa inyong balay na si Pastor Manny. Sige ampo sa ato 24/7. Ang naara gini sa perminti sa iyahan tukaran. Ngayon, di man po siya ganahan na siya ra sige ampo mo nang-invite siya nato kada may pulis. Nang-invite siya na kumahimo o bani po kunin nyo kay laay po pa yan na ako rin sa mag-ampo. Yan, isa pa ginana, mas epektibo ang pag-ampo kung nagkahiusa. Di ba? Mas epektibo naman na ang pastor nag-ampo na to. How much more nga naat, no? Moabot na 15 at goal na mo siguro niya sa prayer meeting and so moabot mo 20. Muro nakaabot na mo namin yung 15 last time. So karon nag-goal mo yung 20. So kamo na bahala kung sa'yo pag-ikapod sa Ginoo niya. Di na lang din may mamupos kay wala man yung pinugsanay na isuot. Katong pininte na ko i-illustration nga ang kinahanglan ang ikatulong ay iso nga buhaton nato para mag-guard ato kasing-kasing is true community, meaning to say there is always a fellowship. Hebrews 10:25, fellowship strengthens and keep us accountable. Sama sa usa ka uling nga baga nga kung katong nga baga isiparate siya sa ubang baga, mapalong dito sa kadugayan. Pero kung idikit nimo ang tanang mga uling, mga baga dito, musiga gina sila tanan natakdan tong mga wala pa na baga. Isa lang kabaga ha siga ibutang nimo sa uling tanan. Ibutang nimo na dito natakdan tanan tong mga baga dito mga uling dito hangtod maabuh gina sila tanan. Ingani dapat ang atong desire. Tinakdan na ita sa pagkamatarong. Tinakdan na kung kinsay hilig magbasa o Bible, dili tabangi man ninyo mga dili hilig bubasa, unsay teknik nimo. Unsay teknik nimo sis nga ganahan di kay ka mag-Bible reading. O tabangi, share po sa uban kay wala mi kapalo ana. Nay mga teknik ana nga dili ka maburingan, di ka kapuyon. Share mo may so pinaagi sa atong mga testimony po sa meeting. Okay? Then letter D, katapusan, kining gitawag nga obedience. Dili magyunta lisod ang kinabuhi nga Kristohanon kung obey lang gyunta ka. Kapoy magud kayo huna-hunaon, kapoy mo simba, kapoy mo ampo, kapoy mo hatag sa tithes, napay tithes, napay offering, napay sa building, napay sa mga eskwelahan, daghan kay huna-hunaon gyud bitaw nato, murag yung
maka-drain sa atong spiritual life ang mga responsibility sa usa ka Kristiyano. Pero kung muobey lang ginuta ka, wa man ginutay problema. Obedience lang. Tuman lang, wali man ni pang satanas atong gibuhat. Nihatag tagong pirin-pirin, asa lugar ni padulong. Ikuan lugar na ito ni, palit og baktin. Ay mamuhing tag baktin. Ani mga tiles na to, ay mo kalain na igsuna kay night time akong picturean tong mga tiles giver sa report na mo kada bulan. Picturean yung kuna tiles giver og naman, muni, maabot sila sa 7, maabot og 5, maabot og 10. So ako kinasan gatuyoon kay para ma-remind ta ba nga basin di ay nagpadala na tas itong gibati nga timubod na sunod bulan. Unay mga pagbati usay nga nanay panalangin na naghihatag na sa Ginoo ang bunga sa imong paningkamot nganong dili man ka mobalik sa Ginoo nga siya may hinungdan sa tanan magitagaan kay mayong panglawas para makatrabaho ka. Ano bisag 10% ra ganin ay gipangayo. Ano di man ginato mabalik. Ako na siya i-post dito para makita ninyo kung anong mga tawhana na pwede ra maunta na sila magpalit og bagong cellphone pero gihatag yun sa Ginoo. Pwede naman ang tayo nga ilan itong tigumon ilang kwarta kay para next budget kay kung panahon mo abot ang mupalit na kung pandemic, mupalit ang mga magkasakit-sakit ang anak, so may emergency fund. Pwede lagi pang tigumon na ito ng itong kwarta pero gipili mag-yun nila na muhatag in spite sa tanan. This is a kind of way na igsuan na imong iprotektahan ang imong kasing-kasing na dili mahimong bulaos. I'm sorry for that word. Ang bata nga ianak, anak ay bata na di mo hilak. Anak rin, pakyut-kyut rin na siya naong. Pero anong punalan maginas doktor sa punalan maginas ka ng gapaanak. Hapakon din na ang siya panghapakon na, hapakon na baga, hapakon na sampon, para mo hilak lang yun. Meaning to say, part na din sa kinabuhi sa tao ang kasakit. Usahay magod, kung batiwo na ito ni mga kapobrehon, mga kawalan mo sa kinabuhi, or hunahuna na ito mura gidaw-daog na tas kapalaran. Part na siya sa atong kinabuhi para magsigi di tagtawag sa Ginoo. Hallelujah. Guarding the heart is not passive. It requires active obedience. Meaning to say, buhaton gini mo. Buhaton gini mo. Bisan di kaganahan, buhaton gini mo ni siya. Obey and obey ra gyud ni siya. Ngano mo reklamo ka nga atong prayer meeting, dugay mahuman. Kay wala pa man ko'y kaon doon ang pastor, butong pa. O, ito i-adjustan na oras, i-adjustan, kaya para lang yun nga makakaon, makapanihapon daan sa balay. Huwag mangyayapon ito nga. So, nahita po na po, nanay i-serve, nanay pagkaon, nanay mga nangka, nanay mga kape, nanay mga pandesal. Di mangyayapon mo ito nga. Murag something is wrong na yun. Gibuhat na tanang initiative. Sa worship team pa yun. Nalipay ko kay problema gikain nila ning practice kada Sabado. Magsugod sila practice siguro alas 9 na, mahuman alauna sa gabi. So siguro ni silang ampo. Tabangan ampo po sa itong pastor na niabot sa resulta na ang practice human karon simba na to sugod na practice. So, tanaw mara, naaraman niya na nga makatampong tanan, di na maka-excuse ng uban na di gatunga kaya nakatrabaho pa. Naagi mga pamaagi, mga igsuon. May pamaagi. Praise God, upira yun. Upira yun taan eh. Hallelujah, amen! Nga mong gahit maging kaayo, nga upira maging unta, dili man ni si Satanas at gipahimutan ani. Hallelujah. Last, consequences of an unguarded heart. Kung wala na nagwardyahan itong kasing-kasing na puno sa bagulbol, na puno sa mga
problema, kasakit sa kinabuhi, vulnerability to sin and deception. Pero tingdali arkin makasunod ang kuan ani sala nga igsoon. Number 2, broken relationship and loss of peace. Guba ang mga relasyon, asawa, mga anak, naglalis na. Spiritual stagnation, distance from God. Di na kita, lisod na kayo mutumo nga igsoon. Kabantay mo anang dam. Wala man tay dam diri no sa Cagayan de Oro City. Kay kanang kay Alvarez diha nagipasumangin lang sa taga Cagayan nga unay hinungdan nga nagkasintong. Dili man day na dam. Kuan na siya murag pispan ra nga dako. Nga close kayo ba na murag nagpaublong. Dako gid siya pero pan ra na siya dili siya dam kay ang dam na mo gitoy kanang murag outlet di ba? Nay outlet siya nay murag simento din aplihan na siya para mo agas. So, ang nahimo daw, ang nahitabo atong sintong, ipasumangitlan, kay nakuan daw na iliki daw ang part sa dam, naguba, atong iablihan lang para dili matutali damage. So, dili siya dam, panra na siya. So, ang nahitabo ginatutungod dito sa mga mining, nga napakitabo dito sa mga bukid, wala na yung mga kahoy. So, usuking ulan pa ginato. Kung pagtanawin mo ng dam, kung naan na siya gamay ng tipak diha mga igsuon, puno kayo tubig sa ibabaw, puno kayo. Yan, nag-crack na diha. Warning na din na siya. Warning na siya. Kaya kanang nag-crack na iksun, budak ko din na siya. Sama ito akong i-illustrate sa una about sa Titanic. Ngano ang katong Titanic, nag-i-consider na pinakadako na barko atong panahon. Sa ito, 1950 ba ito? Unsinkable ship. Nganong nalubos man, nganong na ni-unload man yun. Ang nahitabo ato, wala kapantay ang captain, tulog sila yung captain, nakapangga sila ng iceberg. Niya api nila gamay ra kayo nga ice. Niya ang ilalong niya ito, pitindakuan niya ito, murag bukid. So napangga siya ito, ni-crack ang part sa barko sa kilid. Gamay ra kayo ito mag-crack. Niliki dito, naghinay-hinay, sulod ang tubig. Sulod, isulod siya sa first compartment, second compartment, third, hantod na daghang compartment na ang nasundan hangtod ni abot din sa time na balik ang maong ship kay buhat ng ayo kasulod ng mga tubig napalik yun, tunga yun ni-unload ang katunga ang isa naglutaw-lutaw pa unana na yun dito sa ibabaw si Rose o si Jack nagkanta-kanta sila dito nagsayaw-sayaw ito nagdrama-drama ang hinangdan na igsuon na biktima gito ng barkos one of the history nga na-record yun nga pinakadako nga barko nga nalubos tungod lang kay nakapinitrip ang tubig sa isa ka compartment. Nakasulod sa isa ka compartment dito sa ilalong, dito sa mechanical na part, hantod nisaka, lubos. Mao ni mahitabo sa itong kasing-kasing kung di kita ma-aware na yung ang takihon gani ka anak nga part, sample, kini utang. Ato ang ginisgutan ng utang. Kanang utang mo igsoon, isa na ka-part sa atong kinabuhi. Isa na siya ka-part. Dili po kumaingon nga di mo mangutang ha kayo. Makapangutang kita sa lusaw. Di ba, Will? Makapangutang yun. Napay uban reason sa uban na for emergency purposes. At least na ay madulduulan mo. Nakutang yun. Yan karon ang nahitabo, sa sige ni mong pangutang, nahapit na ito nimo sa imong heart na mangutang yun, kaya i-roll out nimo sa imong negosyo, rolling. Ang ito, niabot din sa punto may igsuon, nga gibalik na nimo imong simpak. Kaya gipalit na po kaglaing sim. Kaya nga no, kaya katong nga simpak, kung imo itong ingon, magsigig panawag ang maninilay. Sakit kay sa amot, malipayon kay ka nag-swipe ka ikalit ang panawag ang Tagalog na babae. Hello? Ito mo ba si Juan? Nagkuhan-kuhan dito na basta man maningil na to siya maglain yung buot or something is wrong na dayon malagod na ika kay di ka niya undangan hanggang kibalik mo ang SIM di palit na po kag laing SIM nag-register na po kag another account nangita na po kag another online apps na ipulaman. Dito pa lang, nakasunod na ang kaaway. One compartment sa inyong kasing-kasing, abi niyo normal na to.
Maurat to'y mulumos sa ato ang kinabuhi. Imagine na lang kung nagkasimba ka din rin ay sige panawag, di ba? Ganahan ka. Sige panawag sa imo. Sa iluhan na ko kinsay maiguan ni pero ako nang biruan dito ani. Kung ito isa ka tuig ako nakatindog diri kay tungod ana. Ako lang ini-share ng testimony kay lison gid kaayo maigsoon makapenetrate ang buwan sa kaaway sa isang compartment sa imong heart. Mutakod gid na siya. Wapod din sa punto ana manghulam gid ka di ba? Ang imong hulma katong tuol sa imong kasing-kasing mo katong nanghulam sa imong sa una. Daw pigdili siya magkapahulam. Awa na ni sunod ay kaduhang compartment nakasulod ang kasuko. Nakasulod ang kasuko. Gipautang taga, wa kay utang na loob. Huwag ka ibalos. Hallelujah. Ikaw rin ipunta kung maduulan. Nakasulod ang tubig sa ikaduhang compartment. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Katapusan, and so on, before I end this, there is a true story about the watchman. The watchman at the gate. Karaan ni siya na story, but this is a true story. Usa ka sundalo nga dili skilled kung i-assign ni mo sa gira-gira. Minus kay siguro siya maigo ng kontra. Dili kay siya skilled yun pareha sa uban. Dili pagin kay siya bright. Kaya na may mga sundalo na kung bright ka, dili ka sa opisina. Ikaw ting plano. Kung maayo ka mo patay o kontra, makatarget ka siya agtang adito ka. Battlefield ka. Pero kani siya, dili siya skilled nga warrior, dili pagin siya maalamon, dili bright. Kung sa gihimo sa iyang king, gibutang siya, i-assign siya sa gate. Okay, diri ka sa gate. Guardia ka diri, bantay ka. Timan ini, maura gini ako i-remind sa imo. Bantay ang atong main gate nga dili makasulod ang mga butang na mao'y hinungdan nga magbungkag ang atong kingdom. Ano sa mana? Kabalo na ang na to. Kabalo na ang watchman na to. So, dito, guardia siya maigsuon, bantay gid siya. First week sa iyang pagbantay, di gid siya natulog og gabi. Way tulog ka ana gino. Awid siya sa iyang bangkaw-bangkaw. Siga gina iyang mata. Gamay kasikas mata. But pasabot natulog. Siplat gid siya maigsuon, bantayan tanang mga bata musulod na ay mga karwahe musulod iya ginang singapon tanaw niya sa niya kasi may mga armas niya. Bantay gid siya karon nga iso naaptan na siya isa ka bulan kapil. Wala maginahitabo sa ilang giharian, safety man. So dito comfortable na kay siya murag okay man di ay wala man. Wala. Normal ang buhay. Bata naman na tapok, kabayo nga tapok, mga karwahe, okay kayo. So kampante na kay sa magsod karon na amang ginay usa ka disinti nga tawo nga nakasulod. Nya dala siya sa iyang kabayo. So, yung una-una, di na niya ni panon, di na ako ni check kay kuan man. Wala man, normal naman, mga tao din, wala na problema. Natintagin siya, di na i-check yun. Disinti man parang ka na kriminal, okay ra. Pero nahinumduman magiging niya itong iingon sa iyang heart. Na kung ikaw ang hinungdan na magbungkag ni atong gingharian, kapalo na ka kung sa iyong buhaton nimo. Basta ang imong trabaho na yun, bantayan nimo, i-secure nimo ang gate na way makasulod na makabungkag sa atong kingdom. Karon may sulod na hinumduman magito niya, kamay lang kayo nga click sa iyong utok, ni-plus dito nga reminder sa iyong king. Automatic iyang kitakaw, sir, palihaw ko sir, kung ba sir, ikot na mo sir. Sige dito, sa mga dito, sir, palihaw ko sir. Agay mga insuman. Pag-abli dito sa likod may insuman sa karwahe, pagtanaw dito kay naay mga bulawan. Kung sa man sir, ako nang ihatag sa king, kaya akong regalo niya kay happy na yung birthday. Mga ba? Pero
Okay ra siya, pero pareho ko, habuan ang bulawan sa habuan. Ihabwa ang bulawan, paghabwa sa bulawan, tuwa dito mo yung suon ang tanang klase sa weapon sa unang panahon. Kaya ang attempt din ato, ang plano ato nga lalaki, inside job. Ipangsulod niya daan ang mga weapon dito, kaya kung muatake ang kontra, dito na. Kinsa itong mga konsabo dito sa sulod sa ginarian, makakuha sila silang weapon o dito pang-unay yun o patay ang naa sa kingdom. Lipay kayo ng suot ang maong hari. Api nimo giaward siya ng suot. Tungod na itong simple ni mga gibuhat, Mr. Watchman, here is your reward. And you know what? Dili lang kingdom ang imong gibantayan. Gibantayan nimo ang pamilya na dili mabukad, dili atakihon sa kaaway. Gibantayan nimo atong mga treasure ni daghan ang imong nabantayan tungod lang sa imong simple na trabaho nga naa ka diha sa gate. Wala man ka sa panggubatan, wala ka sa opisina, pero naa ka sa usa ka posisyon nga dako kayo bilhin. Gi-award siya Maigsoon, gitagaan siya og medal. Perting lipayan niya Maigsoon. Ingan na dapat ang atong kasing-kasing. Amen? Let us guard our hearts Maigsoon. Kayo ang atong kasing-kasing mura ni siyang siyudad. Mura ni siyang siyudad. Dayon kung makasunod gani ang buhat sa kaaway, mga damay ang tanan. What you allow in shapes is what you become. Not everything that looks good is good for you. The enemy often comes disguised as something harmless. If we are careless with what we allow into our hearts, thoughts, influences, and attitudes, it can quietly damage us from within. And this is the sayings. This is the lesson nato wala next picture. The greatest battles are not always fought on the battlefield. Sometimes they are won at the gate before the enemy even enters. Nakipugnog ta karon sa kaaway na isun. Buwan sa kaaway, may influensya. Pero ang pinakadako daw nga battles na imong nadaog dili dito sa battlefield nga nakikatake kas buhat sa kaaway, kundi na adiri sa imong kasing-kasing nagsunod. Una, kung imo bang ipasulod, dili na siya mahimong gira, dili na siya mahimong struggle ang imong kinabuhi kung wala nimo gipasulod. Kay nakasunod man, meaning to say, ang resulta ng mag-struggle ka. Wala kita struggle ni kinabuhi mga langgam sa Ginoo kung walay nakasunod na gamay elemento sa atong kasing-kasing. Masugod gani nagsunod may sunod, diha yun. So, ingon dire, sometimes they are won at the gate sa atong kasing-kasing before the enemy enters. Next picture, the condition of your life depends on the protection of your heart. Guard it well because everything flows from it. And the conclusion, guarding the heart is not about fear. Anong gwardyahan man, anong need man og gwardya, kay nahadlok ka mapasudlan o kaaway, no? Dili na siya. Nganong gigardyahan nimo imong kasing-kasing kay gusto nimo og freedom. Kanindot ani mga lagad sa Ginoo nga freedom kayo ka walay gapos. Di ba? Malipayon, smiling. Tungod lagi sa gapos magigsuon. Mao ni hinungdan. A guarded heart is a fruitful heart, full of love, joy, peace, and faithfulness. So kung gusto nato ni mapatunan ng love, joy, peace, and faithfulness, gwardyahan nato atong kasing-kasing maigsoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ato idungog itong ulo ng pagputa. Amahan nga langit mo, mianhi kami kanimo, karong adlaw nga mapamusanon, nga nagtinguha sa imong kaalam. Gihatagan na mong pagtagad, Ginoo, ang imong mga pulong. Giablihan na mo ang among mga dalunggan sa imong mga pagturunan. Ug tabangi kami, nga dili kini malimtan, ug kanunay kini ibutang sa among una-una.
Ibutang namo kini sa tunga sa among kasing-kasing. Kay nasayod kami nga ang imong pulong mo ay naghatag og kinabuhi kanamo og kaayuhan sa among tibuok lawas. Bantayan namo ang among kasing-kasing sa tanang paningkamot. Lapaw sa tanan, panalipdan namo ang among kasing-kasing. Kay nasayod kami nga gikan niini nagaagas ang tanan nga naglangkob sa among kinabuhi. Ginoo, tapangi kami nga mahimong mabinantayon sa among mga panghuna-huna o pagbati, Ginoo. Hinluoy ang among kasing-kasing gikan sa bisan unsang butang nga dili makapahimot kanimo. Ug pun-i kini sa imong kamatuoran aron ang among tibuok kinabuhi magpakita sa imong himaya. Kini akong gituuhan ug giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayon ito sa mga. Praise the Lord, ang puntag sa pa. Isa na panalanginan sa pulong sa Ginoo. Amen? So, dito sa ihis ko ni Pastor Jay, how to secure our heart is through obedience. Amen? Are we obedience? Tintak na sa kamuntagon? Atong dalhon, atong mga halad na to sa Ginoo, atong mga offering as a way of our love and obedience unto the Lord. Amen? Di na ako magkaka-challenge, kaya na-challenge sa tagay na sa pulong sa Ginoo. Manindog tanan as we sing this song. Hatag! Sekreto sa panalangin. Nakita nimo ilang mga struggles financially, but imos lang ila giuna ang ilang mga paghatag niya sa uban sa gugma. I-bless nimo, declaring blessing upon them right now, O God. Salamat Ginoo nga imong tagon ang among panginhanglan, financial man, physical, bisan pa among spiritual. Salamat, i-bless nimo kini sa lapi anong bahin nga nasa among taliwala, na makahimo kini Ginoo. Dako God sa among bulahaton diri sa among church sa Balulang. Salamat sa tanan, ang mga kamulian, sa mga pagdayeg pagpasalamat, tuod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat Sister Jo. Pagpakan nato itong buhay na Diyos, mga igsoon. Such a wonderful Sunday get together, no? Worship sa ato ang panibahon karon. Natay pagdayeg, pagpaminaw sa pulong, unyang karon pagpaminaw sa kadaugan. Kadaugan kay una sa tanan on behalf sa team nga niadto sa Balulang National High School niadto Tuesday. Sa inyong mga pag-ampo po mga igsoon, dangko kayo ang nahimo nga buluhaton dito nga nahimaya ang Dios sa mga estudyante nga pinaagi po sa initiative o sa programa nila ni Pastora Lucille. Nagka-unite yun ang maong tumong sa ato ang programa diri sa ato ang evangelistic mission, which is
the campus ministry to. So, dalay ko ng Diyos, pagpaka nato siya, no? Because one of our prayer focus kanina is there were 92 students who joined us in one big conference room. So, dito gipahigayon ang abstinence, education seminar. So, daghang mga pagtulunan, mga kabatanunan, o daghan po lang nidawat sa Ginoo. So, dalagon kayo ang Dios kay na mga gipang pasa nga form, although the rest of the students, 46 ra kabuok ang nag-sign up na gusto sila i-follow up. Pero the remaining numbers, ato itong iampo mga igsoon, kay basta hindi pa sila ready, or kung sa nila mga rason, that God knows their hearts, kay ilan gihapong i-secure sa Ginoo to, kay mga hindi gugma man itong binuhat ni Lord Jesus. Diba? So, another victory is, kining, what's ito? VPS. Okay, so on behalf sa siguro, kinsa tong tulo, Catherine, quick one, Donna, nakapadala ta og tulo ka mga teachers, no, mga volunteers po sa AG Nazareth last week gihapon para sa Bible Vacation School that is going to happen this summer para sa mga kabatanunan. So, sa mga bata, no? So, sila na, quick one, kay murag nilapas sa kita, no? Dali na gid kayo mga igsoon, so I hope nga na-secure na inyong mga kasing-kasing karon nga mo extend sa kuan oras karon kay naglami man tas paminaw sa pulong sa Ginoo. But, okay, ang agape night po mga igsoon atong Sunday, no? Nakadaugan rin ako nga tanan nga mga tagamanggahan nga matanon, wala na mo gi-expect nga nitambong sila, so nagmadaugon po ang Youth Alive. Grabe! Fire yung kayo! Muna lagi nga nilampas na karon sa oras kay fireman ang nagkuhan. Nagdala siyang pulong. So, mga igsoon ang kaayon sa Ginoo yang gahom nga gipakita ni nga church. So, pagpaka nato si Donna, si Kat, o si Edlin, naka-appeal man siya, no? Sige, quick one, more summary sa programa na ito o sa kadaugan na inyong naangkon. Mayong buntag may igsoon. Napasalamat mi sa Ginoo kay gitagamit opportunity sa atong church, sa atong pastor na makapil ni mo VBS na national train para sa ato ang mga kabataan karong summer. Nagpasalamat mi sa Ginoo kay first day pa lang daghan na sa mga bagay. Pag-abot na mo dito, dili lang sa atong address sa atong district ba? Tanan, gikan sa Manila, sa Cebu, sa Davao, sa Jansan, then sa mga maison kay kami man tulo. Sa registration pa lang dahil maison, naglihok na ang Ginoo. Sa registration, ang ato ang simbahan ang sponsor o sa mga I thought ang among tulo is 4,500 but ang pag-abot naman dito sa pag-register pa lang na daan na mo is sa mga tulo is 5,500 and then so simply sa isa ka tao is 1,500 then 1,000 for the training kit. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay si Edlin ang nagkuhan na hatag ng 1,000 nagpa-refund lang ni para sa church kay dili kini ma-register may so kay tungod wala mi kan kay we got is 4,500 lang siya. Then napasalamat ko sa Ginoo kay bisag sa mga isa sa mga napud mi struggle may so kay bisag kay heads yahang anak nagsakit ba tugad mi glory ni apil din siya. And nagpasalamat ko sa Ginoo kay daghan ni og natunan dito may soul para sa atong mga kabataan. So, sa among training, we thank God for the opportunity, especially we didn't expect na national among mga sudlan ng Vocational Bible School training. And it is a great opportunity as a teacher. And this is also giawhag ang matag-usa, especially sa mga future facilitators, sa mga youth, and sa young adults. So, dili na siya magkuhan sa naara siya sa Youth Alive, but also
encourage po na mo ang mga young adults to help us to train every children nga makita nato diri sa Badulang, dili lang nato i-scope nga sa Badulang, but around nga pwede nato ma-scope during our VBS. So, VBS stands for Vocational Bible School. So, mahitabo ni siya during the summer. So, possibility would be in, kuan siya, sa May. So, sa mga parents, akong yearmay ng mga parents, na mga anak, mga pagumangkon, o sa ba na this coming May, encourage na ako to invite your kids sa ato ang church to have this vocational Bible school. So, any vocational Bible school is also to help children and to equip them. So, kani ang vocational Bible school is makatabang ni sa matag-usa sa mga future nga mga batan-on ani nga simbahon. So, encourage na ko tanan sa mga ates and kuyas nga hoping na maka-attend ta sa ato ang training. So, ang mahimong trainer during is si Ate Edlin, si Ate Donna, and ako. And kami lang ang mag-train sa inyo and dili na mo mag-worry kay naatay. Thank you kayo sa Ginoo no nga we able to provide a manual, nakapalitag manual. So, kana siya ng manual is mo na pong pagagamiton para i-teach sa mga bata. And sa tanan na dayo na mahitabo na siya sa ato ang training tanan. So, the training has a possible kano sa po siya take April. Around April. So, sa mga mama and ates din, mga mamas and ates nila nga pwede maka-guide sa ato during the VBS, you are welcome to our training. So, kana lang. To God God be the glory. Salamat pagpaka nato si Edlin, si Kat, and also po si Donna who volunteer themselves to be trained para po nga sila ang mo-train who are willing to be used of God. Especially kung naamoy heart para sa kabataan, no? And especially po kung kanang bitaw, luwag-luwag ang inyong mga schedule po, karong April man ang training din and the implementation will be on Vacation Bible School. So tinakdanay ta og tudlo sa matag usaan no nya mga taw bihog sa Ginoo nga i-secure atong heart nga mo serve gyud sa ato ang buhi nga Dios. And salamat adto, but for this month alone mubura ato ang bulan pero daghan o taas na kayo ang mga naabdan nato. To God be the glory. Pakpak mga igsoon. Now, any announcement from the WM? Okay, wala. Praise and worship team. I practice after. The Youth Alive, madawgon ang Youth Alive o susukaron. And also, children, I think, naman sila yung kuan to teachers. So, leadership meeting will be next Sunday, sa first Sunday of the month of March. Kaya mag-Marso na, mga igsoon! Time flies so fast. So, karon, let's celebrate mga celebrators for the month of February. Ang mga members, kauban nato dili mga igsoon. Ato na yung si Pastor na mag-praise atong February celebrants. Here we go on the screen. Uy, birthday ni Annie. Si Nicole, happy birthday. James, JR. Oh, si Sister Nanette, happy birthday. Si Marielle. Yum! Birthday ni Yum! Advance! Okay, pagpakan natin sila mga igsoon. Awan ko sila, babe, si Yum! Ang iwan ko si Yum! Si Mama, representative ni Nicole, Sister Nan, sa Lidinig, ang puan mo ni Pastor. Kisa pa ba to? Representative si JR Villanueva. Okay, wala na? Sige, so, Pastor, pareho ko please, ng Pastor. Then, mga tanitag, happy birthday nila. Okay, requesting on the birthday celebrant for the month of February, palihog ang nini sa tubangan. Ato silang iampo, iampoan. Sister Nancy sa Nicole, si Ann o si James, si Mariel, si Pakuman, si Yam, okay. Manindog ang tanan, palihog, kung niya stress na ito mga kamot na ito kanila, shall we just pray? Kamahanan o maluluyon nga Diyos, nagapasalamat ako sa imong kaayo.
among giila Ginoo nga ang kinabuhi nagagikan kanimo. Sumala sa imong pulong, every good and perfect gift comes from above, including our lives. Salamat Lord sa kinabuhi ining mga katawan. Ako nag-aampo nga ikaw magalugway pa kanila sa daghan mga tuig. Mabungahon nga mga tuig sa ilang kinabuhi. Mahimaya o mapasidunggan ka o magamit alang sa imong kahimayan. O suwaga ang ilang mga pamilya nga girepresentahan. Kaya sila may lawas o ang imong panalipod o sa imong protection, maangko nila sa tibuok nilang mga katuigan. Ako silang ihalal sa imong amahanon nga pagpanalag, amahanon nga pagpantay, amahanon nga pagsangkap sa tanan nilang mga pagpanginanglan. Ilikay mo sila sa tanang dagway sa mga disgrasya o sa mga kadaot. And I declare an open heaven, Lord, for these lives of your people. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody said, Amen and Amen. God bless you. Happy birthday. We wish you a happy birthday. Matata. We wish you a happy birthday and a happy birthday from Hillside Assembly of God Church. Happy birthday sa atong mga kauban ko din. Manindog ta mga igsoon alang sa pagtapos ni Sunday worship service. May the presence of the Lord go with you ug sa atong tanan mga igsoon, and may the peace of God guard our hearts mga igsoon, and His grace sustain you and His love overflow you this week. Ug ginaon mulakaw kita nga dunay pagtuo, barog nga dunay paglaom ug usab padayon sa paghigugma sa atong buhing nga Dios. So let's sing that song, shout to the Lord, His power, His majesty, atong i-declare na mga igsoon. Ready, sing! Shout to the Lord, all the earth, let us, tanan ng panalaginan, shout to the Lord, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Sing for the joy of God's work in your lives. Sing for joy of the work of your hands. Forever. Say to the Lord, we love you, Jesus. Salamat sa iyong gugma na magpadayon kami, Lord, sa pagpapalagan. Yes, to the promise I am with you. Once again, shout to the Lord with a head surrender. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Amen, hallelujah. Power and majesty, praise to the King. Declare it. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of the name of Jesus. Lift them up. Sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I thank you, Lord. Hallelujah. Nothing compares to the promise I have with you. Nothing compares to the promise, Lord God. Nothing compares to the promise I have with you. And now together as a church in unity, let us declare this benediction prayer on the screen this morning. Ready? Now to Him who is able to keep you from falling and to make you stand without blemish in the presence of His glory, with rejoicing, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, power, and authority before all